Oy, Pilipinas! Magandang araw po sa inyo. Saan po kayo nakikinig ngayon ng ating content? Magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Uy! Nabalitaan niyo na ba ito? Merong gustong pakasalan si Senadora Amy Marcos. Nakakatawa ito, ka-coffee. Meron pong senatorial aspirant, ka-coffee. Nag-file siya ng candidacy. Nuisance ito, ka-coffee. Obviously, nuisance ito. Or magiging decision ng COMELEC, kasi COMELEC naman magdidesisyon yan. Definitely magiging nuisance itong candidate na ito. Pero nakakatawa lang ito, ha, dahil gusto niya raw pong pakasalan si Amy Marcos. Naku, papayag ba kayong pakasalan si Amy Marcos nito? Medyo nakakatawa ito si Kuya, kaya patulan na natin. Sige, ibalita na rin natin ito. Nasa headline, ka-coffee, ng ABS-CBN News, ha. Ayan, self-proclaimed husband of Chris Aquino. Sino maniniwala dito? Self-proclaimed husband of Chris Aquino now wants to marry Amy Marcos. Sabay, salawahan naman pala ito. May asawa ka si Chris Aquino. Ngayon naman, gusto mo namang pakasalan si Amy Marcos. Ibibigay mo ba si Amy Marcos? Sabi ng ilang netizens, sige, kunin nyo na yan si Amy Marcos. Pakakasalan. Loko ito, ha. Itong nuisance candidate na yan. Aspiring to run on a platform of salary increase. Wow, maganda naman yan, no? Salary increase. And signing his own recording contract. Oh, gusto niya salary increase. Pangalawa, magkaroon ng recording contract. At ang pangatlo naman, ka-coffee, ay ang pakasalan itong si Senadora Amy Marcos na tumatakbo rin po independent, ka-coffee, sa pagka-senador. A perennial applicant for election candidacy is also setting sights on a union with a possible colleague in the Senate. Wow! Oh, magkakaroon ng mag-asawa dyan sa Senado if ever manalo silang dalawa ni Amy Marcos at itong si Daniel Magtira. Oh, yan ang pangalan niya, Daniel Magtira. Previously claimed to be the husband of screen superstar and political scion Chris Aquino when he filed his certificates of candidacy for senator and president in past elections. Actually, na-declare na nuisance yan, ka-coffee, sa mga nakalipas na eleksyon. Sige, pakinggan nga natin ito. Medyo nakakatawa itong si Manong, eh. Sige, play natin ang video na to. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning. It's a great pleasure for me to accept your invitation. Words are enough to express my satisfaction from the bottom of my heart. Please accept my undying gratitude. I am an elector of the Philippines. It is necessary to affirm loyalty to one's country. Keep alive the spirit of liberty. A weak country wants to be an ally of a strong country, and seizing as a progress as a country to the direction. Let us implement the promise of salary increase. Our rights are embodied. Ayan, isa-isa niya nagka-coffee. Yung mga advocacy niya. Ayan, salary increase, number 1 yan. Ano pa, Manong? The charter. During Senator Daniel Magtira incumbency, many people were happy. He is known because of his immortal works. This is a free country and divine rights. Both Daniel Magtira, Senator of the Philippines. Diba? Hindi naman sa pinagtatawanan natin siya, pero nakakatawa kasi yung mga claims niya na asawa siya ni Chris Aquino, yung mga aspirations niya na pakasalan niya si Senadora Amy Marcos. May asawa yung tao na yan, ka-coffee, kahit ayaw mo kay Senadora Amy Marcos sa mata ng lipunan, hindi naman acceptable yan, ka-coffee. At ang kanyang sinusulong, salary increase, yun lang, tatakbo ka sa Senado, hindi naman pwedeng yun lang, no? Actually, kinukumpara siya, bakit daw yung ibang mga senador nandiyan sa Senado, wala naman daw mga alam. So baka katulad lang din daw nito ni Manong. Pero in the previous filing of certificates of candidacy, ilang beses na ito nag-file, nadi-declare siya na nuisance, panggulo, ka-coffee. Actually, hindi tayo pabor doon sa mga tumatakbo na panggulo kasi sinasayang nila yung resources ng COMELEC, resources ng gobyerno. Bakit kanyo? 1, kung ikaw ay nuisance, kung ikaw ay panggulo lang, panghati ng boto, di ba? Maglalaan ng effort, maglalaan ng oras itong COMELEC
para suriin yung iyong application. Hindi, una, sayang agad yun. Human resource pa lang, manpower, kuryente, o kung ano man yan, para busisiin yung iyong credentials, pero wala namang intention sa'yo na maging senador o tumakbo talaga sa posisyon, kundi manggulo ka lang. Marami dito ka-coffee, and proven yan every year, lalo na sa pagka-presidente, marami nanggugulo lang. Kaya dapat, actually, magkaroon tayo siguro, paano ba batas? Kasi ginagamit nila yung line na nasa demokrasya tayo diba? Karapatan ni man na tumakbo, as long as ito yung qualifications, age limit, marunong bumasa, sumulat, ikaw ay Pilipino, etc. Yung mga basics na yan. Kaya naman, nabubuhay ulit itong usapin na to, going seriously ka-coffee, or getting serious ka-coffee, sa usapin na yan. Yun kasi nakalagay sa ating saligang batas yun lang Masyadong mababa ang qualifications na nasa ating konstitusyon, again, Philippine Constitution yan. Paano natin mababago yan? Ang panawagan ng ilan, baguhin yung mga provision na yun. Itaas ang standard. Kahit man lang dapat graduate, dapat ganyan, etc. etc. Baguhin ang standard. Pero alam mo kung bakit hindi mangyayari yan? Ayaw nyo, yung mga tao na gustong itaas ang standard, ayaw nyong galawin ang konstitusyon. Political provisions yan ka-coffee. Economic provisions, sige, chacha. Diba? Napag-usapan yan. Economic provisions lang, gusto ni PBBM na baguhin. Diba? Kasi maraming mga potential sana na hindi natin na ma-maximize. And we have to change some provisions doon sa, yung mga economic provisions doon sa ating saligang batas. Nagwala ang taong bayan. Hindi naman lahat ka-coffee. Mga DDS yan, galit na galit. Ano pa? Kung political provisions pa. Ito, example to. Si Mang Daniel. At napakarami pa mga nuisance candidates ka-coffee na naghahain ng kanilang certificates of candidacy. Wala na. Gaganyan-ganyan na lang tayo every year. Sasayangin yung mga resources, sasayangin yung oras ng mga kawani ng gobyerno, opisyal ng gobyerno, resources dahil dito sa mga nuisance candidates na ito. Matitigil ba yan? Definitely hindi yan matitigil unless we change the constitution. Kaso ayaw nyo nga mga DDS, ayaw nyo baguhin ang constitution paano natin? Huwag kayong mag-aspire na mas mataas na qualifications. Kasi we have to change the constitution. Kung gusto niyo yung mataas na qualifications, yan, tinatawanan lang tayo ng mga taong ito, di ba? Nakakatawa, kasi pakakasalan niya si Amy Marcos, yan ang gusto niya. Pero kung titingnan mo yung seryosong bagay, problematic ito ka-coffee. Very problematic yung mga ganitong sitwasyon na yan. Tatakbong senador, dahil po marami ng accountability o yung treason, bribery, graft and corruption, and other high crimes. At bugtong hininga ka na lang ng coffee dyan. Maintindihan mo pa yung ilang senatorial aspirants May mga vloggers na tumakbo. Actually, may kilala tayong vlogger at kilala nyo rin yung ka-coffee na tumakbo. Kilala ko yun. Na-meet ko na yun isang beses May alam. Pero marami dyan ka-coffee na mga tumatakbo. Panggulo lang talaga. Ang intention ay manggulo. Magpasikat, magpapansin. Meron pa yung about sa kaluluwa daw ka-coffee. Kapag dinisqualify siya, kinonsider siya as nuisance, babalik daw yung mga kaluluwa, etc. etc. Alam natin na panggulo yan, nuisance yan, but it is the COMELEC who decides kung ikaw ay nuisance o hindi. Pero yun yan, nagsasayang tayo ng mga resources. So, anong gusto nating sabihin dito? Kung gusto ninyo, itaas natin ang standard natin dito para maiwasan natin itong mga nuisance candidates na ito. And then, dapat open din kayo na baguhin ang ating konstitusyon. Kasi di natin mababago yan kung hindi nyo i-allow na amyendahan yung ilang political provisions sa ating saligang batas. Yun lang, ka-coffee. Yes, nasa demokrasya tayo, karapatan ni numan na tumakbo, pero hindi na manggulo. Magkaiba kasi yan, ka-coffee. Yung iba, intention na manggulo at magpasikat at magpapansin. Di ba? Nakakatawa yan. Pakakasalan niya daw si Senador Amy Marcos. So, sige, good luck sa inyo dyan. Siya ka-coffee, anong sa inyo dyan ka-coffee? Marami nang gugulo dyan. Sige, alam niyo naman yan ka-coffee. Kung sino mga iboboto at hindi dapat. May mga matataas na tao dyan na hindi naman din dapat iboto. Diba? Magaganda yung credentials pero hindi naman nila deserving. Hindi naman sila deserve na manalo at iboto. So, ingat-ingat din tayo sa pagpili.
Siya anong sa inyo dyan ka-coffee, comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment box, Facebook, YouTube, comment lang po dyan. Sa Facebook po kayo, please like and follow, subscribe ka-coffee at hit nyo yung notification icon para isa na po kayong ganap na ka-coffee. Alright, ako magpapaalam muna sa inyo, maraming salamat sa mga sumama, ingat po kayo, nasa man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!